mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White's Ferry Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang programang ito ay marinig nyo every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning dito po sa GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 FM, broadcasting from Baguio City, Philippines. So, YouTube po, ina-advance natin ito sometimes Thursday or Friday. Ang ating pong subject na pag-uusapan ay hango po sa Matthew chapter 16 verse 19 at pinamagatan kong The Binding and the Loosing of Earthly and Heavenly Things. This is due for December 15, 2024 po ito sa ating radio broadcast and of course sa radio sa YouTube. We'd like to advance this sometimes Thursday or Friday. Ang ating pong teksto, mababasa natin sa Matthew 16 verse 19 and this is the reading of the passage. Ito po ay sagot ng Panginoong Jesucristo. Nang sinabi ni Apostol Pedro sa Matthew 16 verse 18, nagtanong ang Panginoong Jesucristo, sabi ng Panginoon, ano ang sabi ng mga tao tungkol sa akin? At ito pong si Pedro ay sumagot sa verse 16. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Judas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama sa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito. Yung bato na yun, hindi po literal na bato, kundi yung Panginoong Jesucristo mismo, ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ito po yung teksto natin, verse 19. Ibibigay ko sa iyo, kay Pedro, ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Sa English po, sabi ng Panginoong Jesucristo, Matthew 16 verse 19, to the Apostle Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, or sometimes they say shall have been bound in heaven, and what you ever loose on earth will also be loosed in heaven, shall have been loosed in heaven. Matthew 16 verse 19, using the New International Version. This statement of Jesus spoken to Peter and to the other apostles later on had been given various interpretations. So itong sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, pati na rin sa mga apostoles, Matthew chapter 18 verse 18, mamaya babasahin natin, sinasabi nila na may iba't ibang kahulugan ito. One group says that Peter and the apostles were given the power to forgive sins. So, sabi ng iba, ito raw ay kapangyarihan sa mga apostoles na ibinigay ng Panginoon Kristo na sila ay may kapangyarihang magpatawad sa mga kasalanan ng tao. Yun po ang isa sa mga interpretation. Now, ang tanong, does the Bible confirm this teaching? Ito ba ay tinuturo ng Biblia na ang mga apostoles, lalo na si Pedro, ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan ng lahat ng tao sa mundo? Kaya dapat alamin natin ang katotohanan, sapagkat sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 8:32, malalaman niyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Sa ating pong discussion sa subject, the binding and the loosing, earthly and heavenly things, based on Matthew 16 verse 19, we will discuss this with the following points. Apat po ang
naisip kong punto dito na dapat natin pag-aralan. Number one question is, what is the real meaning of the binding and the loosing? Number two, what power or authority was given to the apostles? Number three, what were the proofs or the evidences of this apostolic authority? And number four, what were the keys given to the Apostle Peter? Sa ating pong salita, ano ang tamang kahulugan ng pakakawalan o itatali dito sa ating translation kung ano man ang iyong ipagbabawal, yung binding sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit, at ano man ang iyong ipahihintulot, yun po yung loosing sa English, ay pahihintulutan din sa langit. Yun po ang translation na ginagamit nating Bagong Tipan kasama ang mga awit at mga kawikaan. Magandang balita. Ito po yung pinakabagong translation sa Pilipino o Tagalog. Now, let's go to our discussion. I hope you are following, brothers and sisters. And if you have some questions, we'd like to encourage you to make your comments or questions. At kung hindi po kayo nakapag-subscribe, we'll ask you to subscribe. Of course, yung purpose po ng subscription is so that you will be notified if there are new videos. And then, of course, you can share this video lessons to your friends, relatives, at sino pa man. Now, let's go to our first point sa discussion natin. What is the real meaning of the binding and the loosing? For the purpose of our brothers and sisters who are working abroad and studying abroad or staying in other countries, gagamit po tayo ng English because it is an international language and many people understand English. Gagamitin po natin ang salitang Pilipino para naman sa ating mga kapatiran dito sa buong Pilipinas, Visayas, Mindanao. Of course, yung mga taga Mindanao, Visayas, usually ang kanilang salita ay Cebuano o Ilonggo. And then, of course, here in Luzon, they understand Ilocano. But since Filipino is our national language, we're using this as our language for our discussion on this particular program, Know Your Bible. And of course, sa Tagalog or Filipino, alamin ang inyong Biblia. Now, what is the real meaning of the binding and the loosing? In the Bible, binding and loosing mean to forbid or to permit something respectively. Pag sinabi nating binding, ibig pong sabihin niya binabawal, binabawalan. Okay, pag sinabi nating loosing, it means to permit. Kaya doon sa ating translation na binasa, sabi ng Panginoong Jesucristo sa translation sa Pilipino, kung ano man ang iyong ipagbabawal sa langit, babawal sa lupa, ipagbabawal din sa langit, yun yung binding. At kung ano man ang iyong pahihintulot sa lupa, ay pahihintulutan din sa langit. Yun po yung loosing. So yung binding, ibig sabihin, ibabawal yung isang batas o isang gawain. Yung loosing naman, yung pagpapahintulot o pagbibigay ng permiso. To make it, yung common term natin, permiso, Espanyol po yan. Now, our Lord Jesus Christ used this term to explain to Peter what it means to use this key. So, of course, may relation po yon sa pagbibigay niya ng mga susi sa kay Apostol Pedro. Mamaya pag-aaralan po natin kung ano yung mga susi. What were the keys given to Peter? Mamaya pag-aaralan po natin yan. Well, Jesus Christ was telling Peter that he has the right to open the kingdom to believers and to close it to unbelievers through the preaching of the gospel. In simple terms, nang ibinigay ng Panginoong Jesucristo yung susi kay Apostol Pedro, ang ibig sabihin, si Apostol Pedro po ay binigyan niya ng karapatan at otoridad na buksan ang kaharian. Kaharian, of course, the church. Matthew 16, verse 18 and 19, the church and the kingdom are just the same. So, bubuksan Apostol Pedro ang kaharian o ang iglesia at siya rin po ang magsasara sa mga taong hindi sumasampalataya. So, bubuksan niya sa mga sumasampalataya kay Kristo, isasara niya naman. Not really na isasara na hindi sila papapasok, kundi they were closing it because they do not believe in Christ. So, yun po yung parang semantics or terminology lang po lamang yan. Now, in fulfilling this rule, Peter was to use these keys to unlock
the kingdom to believers and close it to unbelievers through the preaching of the gospel. And fulfilling this rule, Peter used these keys to unlock the kingdom for certain people losing and shut it up against others. So yung unlock to the believers, yun yung losing, ipagbabawal, at yung binding, shut it up. So medyo nabaliktad po yung ating paliwanag doon. So binding is ipagbabawal, yung losing naman ay pahihintulot, papayagan. To the Jewish people, the idea of losing was to free from the law and to forbid ones to put under the law. So binabaliktad ko lang po yan. Yung pag sinabi mong lose, pahintulutan, payagan. Yun po ang ibig sabihin sa mga Hudyo. At the idea of binding was to put it under the law. Ibig sabihin, ipagbabawal. Bawal ang kumain ng, halimbawa, dugo. Yun po ay the idea of binding. So the idea therefore of binding means to exclude from the communion will also be excluded from the communion with God. So halimbawa, ipinagbawal mo ang isang tao na makapasok sa karya ng langit o sa iglesia sapagkat hindi siya sumusunod sa mga alituntunin na dapat niyang gawin, siya po ay bawal. Ipagbabawal natin na siya ay maging miyembro, makapasok sa karya ng langit dahil hindi siya tumutupad sa anumang alituntunin o batas. And to lose means to receive into communion will also be received by God. So pag sinabi mong to lose, pahintulot, payagan, ibig sabihin, tatanggapin din natin sa communication, communion with God, fellowship with the word of the believers, and at the same time, fellowship with God. So the idea of losing and binding, or binding and losing, para hindi po tayo makonfuse, the idea of binding is ipagbabawal, yung the idea of losing ay pahihintulutan o papayagan. Yun po ang meaning ng the idea of binding and losing. Medyo sa English po, medyo mahirap intindi. Pero sa Pilipino, mas madali pong anawayan yung idea na payagan at pahintulutan. Yun po yung opposite. No? Yung binding is the idea of nabawalan at yung losing is the idea of payagan o pahintulutan. Now, the next question that we will be discussing is, what power of authority was given to the apostles? Ano po ang kapangyarihan na ibinigay sa mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo? Well, Jesus Christ promised that Peter and the apostles would be able to set the boundaries authoritatively for the church. So, nang wala na si Kristo dito sa lupa, binigyan niya ng kapangyarihan ng mga apostoles. Sabi ng Panginoon, humayo kayo, magturo, bautismuhan, at pagkaturuan niyo ulit ng lahat ng mga itinuro ko sa inyo. So, ibig sabihin, kung ano man ang natanggap na kautusan ng mga apostoles, ituturo din nila sa mga sumusunod na mga sumasampalataya kay Kristo hanggang sa ating kapanahonan po, mga kaibigan at mga kapatid. Now, this authority given to the apostles and the prophet was to build a foundation, as the apostle Paul wrote. Basahin po natin sa Ephesians 2:20. Sabi ng apostle Paul, built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. So yung itinatag na iglesia, itinatag na kaharian ng Panginoon, the spiritual kingdom which is the church, ito po ay nakabatay sa pundasyon ng mga apostoles at ng mga propeta. Sino yung mga propeta? Of course, yung mga propeta, yung mga hindi po manghuhula. The word prophet means teachers. One who proclaims the message of God. Yun po ibig sabihin talaga ng prophets. Hindi po yung manghuhula. So, ang pinakapunong bato, pinakasentrong bato sa pundasyon na yan, na spiritual kingdom or the church, are actually the apostles and the prophets, at ang pinakasentro po niyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Now, I was saying a while ago na yung kapangyarihan ay binigay kay Apostol Pedro sa Matthew chapter 16 verse 19, yung the idea of binding and loosing, ipagbabawal at
papayagan o pahihintulot, ibinigay rin po sa mga apostoles. Matthew chapter 18, verse 18, ganito mong sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa mga ibang apostoles, "Whatsoever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatsoever you loose on earth shall have been loosed in heaven." So kung ano man ang ipagbabawal nyo sa lupa, sapagkat wala na ako, kayo na po ang aking representative, sabi ng Panginoon sa mga apostoles, ipahihitulot din sa langit o babawal din sa langit. Whatsoever you shall bind, kung ano man ang pinagbawal ninyo, pagbabawal na rin yun, aprobado na yun sa langit. Kung ano man ang papayagan nyo, ipahihintulot nyo, pantulutan na yun, napayagan na yun doon sa kalangitan. Yun pong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Matthew chapter 18, verse 18. Now, were Peter and the other apostles given the power to forgive the sins of all men? Ang tanong, ang mga apostoles ba ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na magpatawad ng kasalanan? Kasi mayroon pong grupo, mayroong religious group na nagsasabi, ang mga apostoles at ang successors nila, ang mga obispo, ang mga pare, sa ngayong kapanahunan, sila na raw ang may karapatan, may kapangyarihan na magpatawad sa mga kasalanan ng tao kapag sila ay nanalangin, humingi ng tawad. They can forgive all the sins of all the people in the world. Now, tingnan po natin sa Biblia. Acts chapter 10, verse 43. Sabi ng Panginoong Jesucristo through the Apostle Peter, ang kanyang sermon doon sa time ng mga kay Cornelio sa Caesarea. The Apostle Peter said, to him, referring to Jesus, all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Ulitin ko po, sa kanya si Jesus, lahat ng mga propeta ay nagbigay ng testimonya na sino mang sumampalataya sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan sa kanyang pangalan. So, ang ibig pong sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, si Kristo lamang po ang may karapatang magpatawad sa mga kasalanan ng mga tao. Ayon po sa Lucas Kapitulo 6, talatang 21, Lucas 5:21, nagtanong po yung mga Pariseo at mga tagapagturo ng batas ng Judaismo. Narinig kasi nila si Kristo, pinapatawad ko ang iyong mga kasalanan. Mayroon pang pinagaling ang Panginoong Jesucristo. So nagdiscussion po sila. Hindi ba ang Diyos lang ang may kapangyarihang magpatawad? So sabi ng Panginoong Jesucristo, upang malaman nyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad, mayroon siyang pinagaling na paralitiko. Primero sinabi ng Panginoong Jesucristo doon sa Marcos 2:10, Lucas 5:21, may pinagaling na paralitiko. So sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa paralitiko, ang iyong mga kasalanan ay pinapatawad na. Nagtaka yung mga Pariseo at mga tagapagturo ng salita ng Diyos sa mga Hudismo, Judaismo. Sino ba ang pwedeng magpatawad? Di ba Diyos lang? Itong tao ito ay naglalapastangan o nilalapastangan niyang Diyos. Is guilty of blasphemy. Now, Jesus Christ said, knowing their thoughts, siyempre, Panginoon siya, alam niya yung mga kaisipan ng tao, at saka siguro, naririnig niya rin. Sinabi niya, para malaman niyo na ang anak, ang tao, ay may kapangyarihan sa mundong ito na magpatawad ng kasalanan. Kasi yung pagpatawad, parang walang ebidensya na talagang napapatawad. So, sabi ni Kristo, gusto niya ng physical evidence. Ebidensya na nakikita niyo, sinabi niya doon sa paralitiko, tumayo ka at lumakad. Tumayo nga ang paralitiko at lumakad, adulan na nakita ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na may kapangyarihan siyang magpatawad sa mga kasalanan. Sa 1 John chapter 1 verse 7, 1 Juan 1:7, sinabi po ng Biblia, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo ang siyang naglilinis sa lahat ng mga kasalanan natin. So, wala pong iba na maaring maglinis ng kasalanan natin kundi yung dugo ni Kristo. Bakit? Siya po yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya yung nagsakripisyo.
Hindi lang siya ang namatay at ang kanyang dugo ang pwedeng maglinis, kundi bilang anak ng Diyos, bilang kaparte ng tinatawag nating Godhead or deity, pagka-Diyos, sapagkat ang Diyos po ay hindi lamang isang personalidad, kundi tatlo sila, Ama, Anak at Espiritu. Si Kristo po bilang anak ng Diyos, naging anak lang siya ng Diyos, nandito na sa lupa, may kapatawaran siya o may kapangyarihan siya na magpatawad sa mga kasalanan ng tao. Yun po ang tinatawag nating kapangyarihan ng Panginoon, pero hindi po niya ibinigay yun sa mga apostoles na sila ay may magpapatawad ng mga kasalanan. Ang ibinigay na kapangyarihan ng Panginoon sa mga apostoles, sila po ay pwedeng magbawal ng mga bagay na hindi dapat gawin ng mga Kristiyano at magpahintulot sa dapat gawin ng mga Kristiyano. Mamaya po pag-aaralan po natin kung ano yung mga bagay na binawalan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga apostoles at kung ano man ang mga bagay na pinayagan, pinahintulutan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng mga apostoles. Letter C sa ating discussion. What were the proofs of this apostolic authority? Ano po ang mga ebidensya na ang mga apostoles ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Kristo na sila po ay magbawal sa mga hindi dapat gawin ng mga Kristiyano at sila rin ay magpahintulot, pumayag kung ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano sa ngayong kapanahonan, sapagkat ang batas po ng lumang tipan ng mga Hudyo, ng mga Israelita, ay hindi po ang batas na sinusunod natin ngayon. For example, sa Old Testament, required po sila na sa araw ng Sabado, sila ay mamahinga. Hindi po sila pwedeng magtrabaho, pati pagluluto. At kapag ikaw ay nahuli na sumuway sa ikapitong araw, yung tinatawag nilang araw ng pamahihinga, ang punishment o parusa doon sa lumang tipan ay kamatayan. Ang problema po, may mga nagsasabi na yung batas na yan ay para pa rin sa ating kapanahunan. Ang problema, hindi naman nila sinusunod yung parusa. Kasi kung talagang sinusunod nila, bawat mahuli nila na nagtatrabaho, nagluluto, naglalakad sa araw ng Sabado o pamamahinga, ang parusa po sa Old Testament o lumang tipan, kamatayan. Hindi naman po nila sinusunod yung kamatayan. Isabi nila, hindi yun kasama. So in other words, pinipili lang po nila ang gusto nilang sundin. Hindi po tama yun. Sapagkat kung anong utos ng Diyos, yun po ay dapat sundin. Huwag pong palitan, huwag pong bawasan. Now, let's go to the proofs of the apostolic authority. Ano yung mga binigay na kapangyarihan ng Panginoong Kristo sa mga apostoles? Jesus Christ Himself told the apostles. Ito po yung isa sa mga binigay na kapangyarihan sa mga apostoles. Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Bago yun, sinabi ni Kristo sa verse 18, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay sa akin. All authority in heaven and on earth has been given to me, sabi ng Panginoon sa Kristo. And therefore, sabi niya, I tell you now, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them all things whatsoever I have commanded you. So sabi ni Kristo sa mga apostoles, lahat ng kapangyarihan ay binigay sa Kanya, at bago siya umakyat sa langit, sinabihan niya yung mga apostoles, humayo kayo sa lahat ng bansa, buong mundo. Gawin yung mga alagad ang mga tao, at pagkatapos, bautismuhan niyo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, at turuan pa rin ng lahat ng mga itinuro ko sa inyo, at ako ay kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoong Kristo. Sino po ang kasama natin ngayon? Of course, Jesus Christ through the Holy Spirit. Ang pinadala niya po na parang gabay natin o patnubay sa ngayong kapanahonan ay ang banal na Espiritu. Mamaya basahin po natin yung teksto. So the first converts of the apostles, the so-called members of the Jerusalem church, and Acts chapter 2 verse 42, ang una pong nabautismuhan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, pangalan ng Panginoon, of course, name of Father, Son, and Holy Spirit, ay 3,000 po, mahigit na 3,000. Sabi ni Lucas, about 3,000, more or less 3,000.
At sila po ay nagpatuloy sa mga doktrina sa pagtuturo ng mga apostoles ayon sa Gawa Kapitulo 2:42. O yun po ang ebidensya na yung mga apostoles ay may kapangyarihang magturo, magbawal, at magpahintulot. Now, ano pa? Sa chapter 6, verse 2 and 5, na nagkaroon ng problema sa pamamahagi ng pagkain, may dalawang klaseng mga Grecian Jewish widows. Yung mga nabiyuda na mga Kristiyano, dalawang klase. Yung isa, mga lumaki sa Jerusalem, mga Jewish Christians. Yung iba naman, mga Hudyo, pero galing po sila sa iba't ibang bansa. Kasi nagsipangalat po itong mga Hudyo all over the world. Yung iba pa napunta pa na Pilipinas. Yung iba napunta ng Germany. So sabi ng mga apostoles, para hindi kami magproblema sa pagtuturo, pangangaral at panalangin, magtalaga tayo ng mga tao na siyang magbibigay pagkain sa mga widows, mga balo, mga byuda, mga Christian Jews and Jewish Christians o Jewish widows. So nagkaroon po sila at isa sa mga tinawag doon ay si Esteban. So there are 7. So ano po ang purpose? Bakit sila pumili? Sapagkat ang mga apostoles ay dapat mag-focus, mag-concentrate, italaga nila ang kanilang mga oras sa pagtuturo, sa panalangin, at ang magbibigay ng pagkain sa mga karamihan doon sa Jerusalem na dumami na yung mga miyembro ay yung 7 tinatawag nilang diakonos, servants. Alright? So, tuloy pa rin natin. Sa Acts chapter 15, verse 20 and 29, nagkaroon po ang problema doon sa Antioquia, sa Syria. May problema ngayon sa Syria. Sa Syria, may lugar na tinatawag na Antioquia noon, Antioch sa English. Now, yung mga Kristiyano doon, hindi po sila mga Hudyo. Sila po ay mga tinatawag nating Gentile, hindi mga Hudyo, Gentile Christians, mga Kristiyano galing sa Syria. So nagtanong sila sa mga apostoles, ano ba ang dapat namin gawin? Pumunta si Apostol Pablo at si Barnabas doon sa Jerusalem at sumulat si Santiago at iba sa mga leaders ng iglesia sa Jerusalem. At ito po ang pinagbawal. Ito na yung tinatawag na binding. Ano ang bawal sa mga Kristiyano noon at hanggang sa ngayon? Number 1, Acts 15:20 and verse 20. Bawal ang kumain ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Bakit bawal? Kasi noong panahon na yon, pag kumain ka ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyusan, ibig sabihin, kasama ka doon sa pagsamba sa kanila mga Diyos-Diyusan. Ang equivalent po nito ngayong kapanahonan, mga kaibigan ng mga batid, ay kung makikipiesta ka sa mga bayan-bayan, ang bawat piyesta po ay mayroong patron. So pag nakipiesta ka, religiously speaking, parang kasama rin yung pagkain mo doon, ang ibig sabihin, kinikilala mo yung patron. Wala namang patron sa Biblia ang bawat bayan na may piyesta. At hindi nga tayo dapat magpiesta. Wala namang utos na magpiesta. So kung may piyesta, may patron, at kapag ikaw ay nakikain, nakisali ka doon, parang kasama ka na rin doon sa kanilang ginagawa, sa kanilang pananampalataya sa patron na yon. Ano pa ang bawal sa mga Kristiyano? Bawal ang kumain ng dugo. Maraming tao gusto nilang dinuguan. Bawal po kumain ng dugo ayon sa Acts 15:20-29. Pati na yung mga things strangled, yung mga binigti na mga hayop na hindi po nalabas ang dugo. Yun po yung tinatawag nilang strangled animals. At sabi pa ng iba, kasama daw yung balot doon dahil yung balot mayroong sisiw, hindi naman lumabas yung dugo. So controversial po yung pagkain ng balot. Alright? Number 3, bawal ang tinatawag nilang sexual immorality. In other words, sa ngayon, uso yung live-in. Live-in lang, walang kasal. Ang tawag po doon sa English, fornication, and sometimes it's called sexual immorality. Iso po ang bawal sa mga Kristiyano. So, hindi dapat gawin ng mga Kristiyano. Noong kapanahonan na yon, uso na po yung live-in. Mayroon ding diborsyo, pero ngayong kapanahonan, usong-uso po yung tinatawag nilang live-in, walang kasal. Kasal lang later on. Marami po ang gumagawa niyan. So, yung 3 bagay na yan, huwag magsamba o kumain ng mga bagay na
ibinigay sa mga Diyos-Diyusan, huwag kumain ng dugo, huwag kumain ng mga hayop na binigti, at huwag maging guilty of sexual immorality o yung practice nila ngayon na live-in. So, ayon sa John 14:26, nang wala ng Panginoon sa Kristo, sino po ang naging patnubay ng mga apostoles? John 14:26, ganito pong sinasabi ng Panginoon, "But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you everything that I have said unto you." So, sabi ni Kristo, the Advocate, ang patnubay, sa Griego, Parakletos. The Holy Spirit, ang banal na Espiritu, na ipadadala ng aking Ama sa aking pangalan, ay siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, 100%. At paalalahanin kayo sa lahat ng bagay na itinuro ko sa inyo. So in other words, brothers and sisters, hindi po maaaring magkamali ang mga apostoles sapagkat lahat ng dapat nilang malaman, lahat na dapat nilang ipagbawal, lahat ng dapat nilang ipahintulot ay ibinigay na ng Panginoong Jesucristo sa kanila sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu. Napakaliwanag po ng Biblia. Ano pa sabi ni Apostol Pedro? 2 Peter chapter 1 verse 3, the Apostle Peter said, "His divine power has granted that all things that pertain to life in godliness." Ang kapangyarihan ng Diyos ay ibinigay sa atin ang lahat ng bagay tungkol sa buhay, religious life, at tungkol sa godliness, buhay na maka-Diyos. So lahat ng bagay na yon binigay sa mga apostoles at ibinigay din sa atin ngayon. Yun po ay unang binigay kay Apostol Pedro, isinulat niya, at yung mga bagay na yan ay nasa Biblia. Binabasa po natin yung sulat ni Pedro, sulat ng mga apostoles. And of course, sa sulat ni Jude, sa English po Jude, sa Tagalog, of course, panahon natin, Judas. Pero ito pong Jude na ito, o Judas na ito, hindi po rin yung nag-traidor kay Kristo. Ito po yung Jude na ito, o Judas na ito. Ito po yung kapatid ng Kristo na pisikal. Kasi di ba si Joseph at si Maria nag-asawa, nagkaroon po sila ng ibang anak, babae at lalaki. Matthew chapter 13, verse 44, 45, 55, 56. Nandun po yung mga pangalan ng anak. So Jude said, "Contend for the faith which was once and for all delivered to the saints." Ipaglaban nyo, ipagsanggalang nyo, pagtanggol nyo ang pananampalataya. Ano yung pananampalataya na yun? Yun yung doktrina na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa mga apostoles. Ipagsanggalang nyo, ipagtanggol nyo, ipaglaban nyo, na minsan lamang ay ibinigay sa mga banal. Minsan lamang at magpakailanman. So hindi po uulitin. Lahat ng dapat nating malaman sa salita ng Diyos, lahat na ipinagbawal ng Panginoon sa mga apostoles, lahat na pinahintulutan sa mga apostoles, nakasulat po sa Biblia. Hindi po tayo mawawala, hindi po tayo maliligaw. Jude chapter 1 verse 3. Ang tanong, second to the Arabian, last question. Ano po yung mga susi na ibigay kay Pedro? Sabi nila, susi ba ng sasakyan yan? Hindi po susi ng sasakyan. Hindi po susi ng bahay na literal. Kung hindi this was spiritual keys or symbol, ano po ang gamit ng mga susi? Hindi ba susi pambukas? Kung nakasara yung pintuan, bubuksan mo kung may susi ka. Ganon po. So these keys were not physical keys. Hindi po physical na mga susi. Although sabi ng iba, these keys represents the Apostle Peter's authority as leader of the apostles at not the same time head of the church. Ulitin ko po. So yung sabi nila, yung mga susi, ito yung raw ay simbolo na si Pedro ang siyang pinaka-leader ng mga apostoles at siya rin pati ang pangulo ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Of course, this is a very wrong teaching. Kung kayo po ay naturuan ng ganitong doktrina, maling-mali po ito mga kapatid at mga kaibigan. Magising po kayo sa katotohanan. Clearly, brothers and sisters, the keys given to Peter were to open the doors of the kingdom of God to the Jews and the Gentiles alike. Nasa Biblia po yan. So yung susi na yun,
Ibinigay po kay Pedro siyang binigyan ng kapangyarihan o otoridad na buksan ng iglesia ang Panginoong Kristo, kaharian ng Panginoon, para makapasok yung mga Hudyo, makapasok din yung mga Hintil, hindi mga Hudyo. Paano po nangyari yan? Well, in Acts chapter 2, verse 41, Gawa 2:41, pagkatapos ng mensahe ni Pedro doon sa araw ng Pentecostes, sinabi niya, magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran niyo makasalanan at kayo'y tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Pagkatapos niyan, chapter 2, verse 41, 3,000, about 3,000 souls were added to the believers. Idinagdag po sa mga sumasampalataya. In other words, sino yung sumasampalataya na yung mga apostoles. Idinagdag po sa bilang nila yung mahigit sa 3,000 at dyan po nagsimula ang matatawag nating Iglesia ng Panginoong Kristo. Yun po yung formal na pagbukas para makapasok ang mga Hudyo sa kaharian sa Iglesia ng Panginoong Kristo. Kailan po nangyari yung pangalawang susi? Pangalawang pagbubukas. Nangyari po ito sa Caesarea Philippi nung si Apostol Pedro ay nangaral doon kay Cornelio. Cornelio po isang sundalo po ng Romano, isang captain, centurion. He had 100 soldiers under him, pati yung kanyang kasambahay ay sumampalataya kay Kristo. Nangaral po si Pedro doon sa Caesarea, Gawa Kapitulo 10, at pagkatapos ng pangangaral ni Apostol Pedro, tumanggap sila ng kaloob ng Espiritu Santo, the baptism of the Holy Spirit, and they were able to speak in tongues. Nakapagsalita sila sa iba't ibang wika. And then of course, they were baptized. Acts chapter 10:48, nabautismuhan si Cornelio, pati na ang mga kasama niya sa bahay. Hindi po kasama yung mga bata doon. Kasi pag sinabi mong kasambahay o bahay, sabi na iba kasama yung mga baby. Yung kasambahay po yung household. Kung titingnan mo strictly speaking sa salitang Griego, kasama po yung mga aso at pusa doon. Ibig sabihin, kung nabautismuhan yung mga baby, mga sanggol, pati yung mga aso at pusa nabautismuhan na rin. Hindi po tama yun. The household refers to people who believe in Christ, they repented of their sins, and they were baptized for the forgiveness of their sins and to receive the gift of the Holy Spirit. Ano sinasabi ng Biblia? Si Pedro ba ang iglesia, ang leader ng iglesia? Siya ba ang ulo? Mali po, mga kaibigan at mga kapatid. Colosas 1:18, napakalinaw. Sabi ng Apostol Pedro, Apostol Pablo, Christ is the head of the church, His spiritual body. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Ang iglesia ay ang kanyang spiritual na katawan. Wala pong pruweba sa Biblia na si Apostol Pedro ay tinawag na ulo ng iglesia. Yun po ay doktrina ng tao. Kung kayo po ay naniniwala dyan, maling-mali po yan, magsisi kayo, palitan na ninyo ang inyong paniniwala, pananampalataya, sapagkat hindi po itinuturo na si Pedro ay siyang ulo ng iglesia at yung iba, tinatawag pa siyang Santo Papa. Wala pong termino na ganyan sa Biblia. So the idea, therefore, that Jesus Christ, there is no scriptural proof also that Peter was named as the head of the church. The phrase binding and loosing means that when the apostles forbade something on earth, they were carrying God's will, and when they were allowed something on earth, they were fulfilling God's will. So balik po tayo dun sa binding and loosing na ibinigay kay Pedro at sa mga apostle. Pag sinabi nating binding, yun yung pagbabawal ng mga apostoles. Pag sinabi nating loosing, yun yung pong hahintulutan. Ano po yung pinagbawal? Binasa natin kanina Acts 15:20, 29. Bawal ang kumain ng mga inahandog sa mga Diyos-Diyusan, bawal ang kumain ng dugo, bawal kumain ng mga binigti, at bawal pa rin ang tinatawag nating sexual immorality. Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating leksyon na pinamagatan kong Binding and Loosing the Earthly and Heavenly Things based on the book of Matthew 16 verse 19. In obeying Christ's command, we cannot add or subtract from His words. Sa pagsunod po sa kautusan ng Panginoong Jesucristo, hindi po pwedeng dagdagan at hindi rin po pwedeng bawasan. Ano sinasabi ng Biblia? In the Old Testament,
Ganitong sabi ng Panginoon Diyos kay Joshua. Deuteronomy chapter 4 verse 2. Sabi ng Panginoon kay Joshua, "You shall not add to the word which I am commanding you, and nor take away from it, that you may keep the commands of the Lord your God." So sabi ng Panginoon kay Joshua pa yung sumunod kay Moises, namatay na po si Moses, "Huwag mong dagdagan ang salita na inuutos ko sa iyo, huwag mo ring bawasan para matupad mo ang utos ng Diyos." So, bawal po ang dagdag bawas sa salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 4 verse 2. Inulit ba yon sa bagong tipan? Meron po. Apocalypse 22:18-19. Revelation 22 verse 89. Sabi ng Panginoon through John the Apostle, "If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from the words of the prophecy, God will also take away his share in the tree of life and in the holy city." Huwag mong dagdagan, sabi ng Panginoon kay John, sapagkat dadagdagan din ng Diyos ang mga salot na sinasabi sa propesiya na ito, at kung mayroong mang magbawas sa mga salita ng Diyos, tatanggalin din ng Panginoon Diyos ang kanyang bahagi sa buhay o sa punong kahoy ng buhay or tree of life, kati na rin ang kanyang bahagi sa syudad, sa holy city, in which of course, heaven. So yun po ang ating mensahe, mga kaibigan ng mga kapatid. Kung kayo po ay wala pa kay Kristo, you are not yet a true Christian, ipinanganak ka na hindi ka pa nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon, hindi ka nailubog sa makatuwid, hindi pa napatawad ang iyong mga kasalanan, hindi ka pa rin natanggap ng Espiritu Santo, ngayon na ang panahon, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa Kristo, Mark 16 verse 16, "He who believes and is baptized shall be saved." Ang sino mang sumasampalataya sa akin at nababautismuhan ay maliligtas. Sabi pa rin ni Pedro, "Mangagsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang regalo, kaloob ng Espiritu Santo." So kung kayo po ay kumbinsido na, kayo po ay tinatawagan namin, ano sabi ni Apostol Pedro? 2 Corintios 6:2, "Today is the day of salvation. Now is the acceptable time." Huwag niyo pong i-delay ang inyong pagsunod kay Kristo, sapagkat di natin alam ang buhay. Buhay tayo ngayon, baka sa makalawa, bukas wala na tayo sa mundong ito. At si Kristo po ay babalik na muli. Kailan natin, alam ba natin kung kailan siya babalik? So hindi natin alam na si Kristo ay babalik. Ngayon pa man, lumapit kay Kristo sapagkat siya ay nananawagan sa atin. Matthew 11:28-30, sabi ng Panginoon, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light." So sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng spiritual na kapahingahan. Manalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal, marami pong salamat sa leksyon. Pagpalain niyo po ito, pagpalain niyo ang mga nakarinig at nanood sa video nito ng Panginoon, ang iyong spiritual na kaligtasan ay tanggapin nila sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Marami po salamat, and we ask all these things in the name of thy Son, Jesus Christ. Salamat po kami sa aming mga sponsors, World Radio International, Christian World Ministry, ang aming mga partners, kapatid na Rico J. Carlas and family, Sister Dina Evita Caugeran and family, Sister Rose Untalasco and family, mga kapatiran sa Jeddah, Jonathan Sareno, Henry Katig, Christian World Ministry, Brother Terry Dennis, Art Madlaing, James Kitoriano, James De La Cruz, of course, Deborah Quiñones Marcos. Marami po salamat, and God bless us all as we continue to listen regard din sa mga kapatiran dito sa Baguio, Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, Das Marinas, Cavite, Pampanga, all over the Philippines, pati ng aking sister na nasa Santa Rita, Pampanga ngayon, kapatid na Narstuanyo dyan sa Dao Capiz, and all the listeners, all the viewers. Thank you. God bless us all as we end
our lesson for this day. Thank you and God bless us all. In Jesus' name, amen. Shall his promise fail? God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, his power proclaim. Heaven and earth and all creation. Laud and magnify his name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.